Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. Syempre, meron tayo ulit project dito sa ating shop, isang space gear Japan mga bossing. Meron tayong nagawa na isang space gear na Japan din mga boss, pero yun yung naka-off-road yung setup niya. Malalaki yung gulong, sobrang taas, no? Ito naman sa kanya, ito yung stock natin, pero Japan pa rin to mga bossing. Okay, ang issue nito mga bossing ay matagal nang hindi napapagana ang aircon at mga 1 year daw. Yun ang mga medyo pagkakaalala ko din sa naging usapan namin ng aming kliyente, no? Pero nung ginawa naman daw, hindi rin tumatagal yung aircon. Kasi nga mga bossing, ito medyo maraming inaayos dito kung gusto nyo maging tama at maging maganda yung kalalabasan ng trabaho. Tapos ang nakita pa namin, dalawa ang original na condenser nito. Isang nasa harap na radiator at isang nasa ilalim, pero tinanggal na nung dating gumawa yung isang condenser. Tapos ang matindi pa ng mga bossing ay 17C pa ang compressor. So ibig sabihin, isa lang ang condenser, tapos maliit pa, tapos malakas ang compressor. Ayun, stack up ang compressor mga boss. Ayun, oh. So kaya ang gagawin namin dito, palit kami ng compressor. Tapos syempre palit kami ng condenser, pero dalawang condenser na ilalagay namin. Isang stock na nasa harapan na position. Ayun mga bossing, pakita lang namin sa inyo. Tapos, yung pan nito mga bossing, sira-sira na rin. Ngayon, kinonvert na namin to ng mga high-speed din na pan na pang Starex. At syempre mga bossing, urig yan at brand new ang kinabit natin. Dahil pag yung 10 blades lang ang kinabit natin, mga 10 blades kasi nakakabit, hindi rin yan tatagal. Ang matindi niyan, medyo mahirap palitan ng pan itong mga ganitong sasakyan. Kung meron kayo nito, siguro naman alam nyo, kailangan pantanggalin yung bumper para lang mapalitan ng panibagong pan. Okay, so kaya tinira na natin siya ng bagong pan, hindi surplus, brand new, at syempre original. Tapos maglalagay tayo ng isang condenser mga bossing dito sa ilalim. At yung condenser na ilalagay natin, yun na yung mga pan na kinakabit natin mga bossing ha. Ito na, magaganda na tong ating mga housing. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda niya, no? Oh. Tapos syempre, yung bracket na ginagamit natin, makakapal din para sulit mga bossing. So dalawang condenser na, tapos flashing yung buong system. Yung likod mga bossing, pakita namin sa inyo, kinonvert na rin ng pang Starex. Pero medyo hindi nga maganda ang pagkakatrabaho dahil tumutulo raw dito sa gilid. Tingnan na lang natin kung ano magagawa namin dito, no? Dito na tumutulo kasi parang patay yung isang drain at yung isa lang ang parang kinabitan nila ng drain plug. So yung nandito sa kabila, hindi siya tumutulo. Ibig sabihin, dito napupuno, hindi pumupunta ron sa kabila para tumulo ron sa mismong hose na nilagay nila. Ayun, no? Pang Starex yan mga bossing. Okay, so ang trabaho yun ang gagawin namin at tingnan namin kung ano yung magiging response. Pero syempre, nakagawa na tayo ng mga ganitong setup. Marami na natin mga inaayos na ganito, kaya hindi na bago sa atin yung kung paano palamigin, paano patibayin. Okay, ang naglalaban na lang dito mga bossing ay magkano gastos. Yun na lang yun. Okay, kaya sa akin, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa ating mga kliyente, walang issue yung pagpapalamig, walang issue yung pagpapatibay. Ang issue natin, budget. Kung gusto nyo maging maganda mga bossing, budgetan nyo ng tama. Okay, so pakita namin sa inyo mamaya kung ano yung magiging response ng lamig na itong ating space gear na ginagawa mga bossing. So compressor nito, palit bago na rin to. Tapos yung bracket, kahit naka 17C pala, dagdag na natin mga boss. Kahit naka 17C na siya na denso, ang problema, wala sa align yung bracket na ginawa nila. Kaya ang nangyari ay nire-bracket pa namin yung ating bracket. Ayan. So nagawa pa tayo ng panibagong alignment at tutok ng ating bracket para makuha natin yung tamang position ng ating belt. Okay, so mamaya tingnan natin mga bossing. So siguro baka medyo matagalan pa kami, pero papakita namin sa inyo kung anong kalalabasan nito. Kapag RCS
At syempre mga bossing, yung ating pag-align ng compressor, hindi natin ginagamit yung bago natin para at least maproteksyon na natin yung ganda, hindi magasgas yung ating bagong compressor. At yan yung ginagawa nating pattern o yung kinukuha natin ng pattern para ma-align. Okay? Ito pa ang matindi mga bossing. Itong kanyang lumang evaporator ay sablay na rin. Okay, so ang kalaban ay may butas. Kapag may butas, kailangan palitan. O, ito na mga bossing, pag Japan version, mahirapang makakuha. At kahit yung dating gumawa, hininang na yan. At ganun din ang ginawa namin. Ito na yung conversion natin. So talagang wala tayong magagawa kasi wala namang makukuha ng ating evaporator na Japan na eksakto. Maliban na lang o-order kayo sa Japan, yan. Pwede yan. Pero para mag-order ka pa doon, abutin pa ng napakatagal yan at syempre, madadagdagan pa ang inyong costing ng expenses nyo. So, kung ano yung papasok sa housing na malaki, maayos, walang problema. Kayang-kaya nating i-convert yan. Ayun, no? Okay, eto na yung ating bagong compressor mga bossing. So syempre, yan yung ating ginuhang pang tasting. Dahil nga medyo napapangitan tayo pagka nakikita natin yung bago ay medyo tinatamaan agad. Kasi kung ako na medyo maselang konti, ayaw ko nung bibili ako ng bago pero parang second hand naman. Yun dahil nabubugbog mga bossing pagka tinatamaan ng mga welding yung ating compressor na bago, kaya nagagawa tayo ng ating pagte-testingan. Okay, ayun na yun, naka-align naman na, kakabit na lang yan. Ang kalaban lang mga bossing sa ganitong mga conversion, no, yung Japan version natin, ito inaayos na namin itong mga bossing ngayon. Gagawa kami ng panibagong frame kung saan namin ilalagay yung air duct hose. Tingnan nyo yung housing natin, basag-basag. Hindi naman kawang dito tayo. Ayos na. So, nilalagyan namin ng mas maayos na takip yung mga ibang may crack dahil nga ang nakalagay lang hindi ganun kalapat yung dating gumawa. So, pinipix natin ng maganda. Tapos gagawa tayo ng mas magandang labasan ng hangin mga bossing. Ito, i-extend natin ng konti para makabuelo yung hangin. So may mga video kami nung iba nating ginagawa sa mga conversion na Japan na inaayos natin yung flow nung hangin nung ating mga air duct kasi nga nagiging problema niyan ay yung mga air duct sa ilalim minsan ipit kaya hindi pare-parehas ang buga ng hangin dito sa louver natin. Kaya ang nangyayari mahina, pati yung supply ng lamig mahina. Ngayon naman ang maganda rito sa nakita namin, yung kanyang air duct hose, yung plastic na, hindi na yung parang papel. Kasi yung parang papel na yuyupi mga bossing Kumbaga parang pag binent mo yon, imbis na sumunod sa pagkakakurbada, nayuyupi. Doon tayo sa kabila. Ayun mga boss, Ito parang ito. Ngayon, ang problema lang naman ng ibang mga conversion, kung ang lagayan ng air duct hose ay nandito nakaposisyon, tatama dun sa chassis, mapipit-pit talaga itong mga air duct. Pero ang maganda rito, dito nakaposisyon yung ating labasan ng mga hangin. Sa madalit sabi, maluwag mga bossing, maluwag sa ilalim. So hindi yun magkakaroon ng ipit na bent ng ating mga air duct hose, kaya mapapaganda natin yung buga ng ating hangin dito. Yan lang kalaban sa mga conversion yan. Pati yung mga wire sala-salabat yan mga bossing. Kaya medyo kailangan maayos yung titirada. Yung pagtiningnan pa lang at naumay na yung technician, wala, negative na yan. Ganyan din yan ibabalik. Pero tayo naman, kung kaya nating i-correct na mas maganda, yun ang ginagawa natin. Ito na yung ating condenser, ini-install na natin dito. Mga boss,
Dito namin nilagay sa kabila dahil nandun yung tangke. Pangalawa, yung strip board ng bukasan ng ating sliding ay nandun din sa kabilang side. Kaya medyo mababa ron. Baka sumabit eh. Dryer na yan. Ayan, no? May taga Manila na dumayo dito sa Bulacan, mga bossing. Hindi naman ganun kadami ang ginagawa doon, kaya hugot muna tayo ng import ng technician, mga boss. Kaya Manila boy yung gumagawa rito, Manila boy. Ito na mga bossing yung ginawa natin sa labasan ng ating louver. Tingnan nyo naman. Kasi hindi pwedeng direkta na nakadikit agad do sa ating housing, mga bossing. Kasi nga, kung i-imagine nyo yung ventilation, yung pagkakagawa ng original, malaki pa ang box nun bago mag-separate or mag-divide ng hangin do sa ating apat na louver. Ngayon, pagka hindi makabuelo yung hangin palabas ng magsisiksikan lang yan, tatama lang yan dyan sa mga hindi lalabasan, mabablock yung hangin. Hindi ka mukha ng may konting espasyo, mabubuo muna yung hangin bago sila lumabas sa mga butas. Tingnan nyo lang kung na-obserbahan nyo o nagigets nyo yung sinasabi ko, no? Ang kailangan kasi dyan, eto nga, kulang pa nga ito eh. Dapat yan, medyo bukas pa ng konti yan. Baliktad kasi, dapat dito ng blower, andito ang labasan ng hangin. Kaso dahil nga ang position ng ating evaporator inakma nila para doon, dito nila nilabas yung hangin. Pero okay lang din naman. Ang kailangan lang talaga makabuelo yung hangin bago lumabas. Yan na yun. Very good na yan, mga bossing. Meron lang tayo nilagay ng mga nasa 2 inches ang allowance niya para makabuelo yung hangin natin. Mga bossing, ito na yung ating relay. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang mga relay natin. Denso yan, mga bossing. Toyota pa pero Mitsubishi yung ginagawa namin. Yung isa naman ay Denso rin. Ayan. Okay, so magkakaiba ang laki ng ating relay, mga bossing, dahil malalakas yung pan natin. So kung malalakas ang pan, gamit tayo na mas malalaking relay. Okay, so itong isa, compressor lang to. Itong isa, 2 pan. Sige, isang relay. Ayos. Mga bossing, nakakabit na rin yung ating mga piyesa. Nakapaglagay na rin tayo ng nitrogen para maligtas yung ating mga ginawa. Pero, mga bossing, lahat yan, pinalitan natin ng panibagong hose, compressor, papunta rin sa ilalim. Mga bago yan. Yung ibang mga pipe natin, syempre, bago rin yan. Kaya sure tayo na kung sumablay man yung ating refrigerant dun sa ating mga lumang natira, no? Ang may natira pa, hotline papunta sa likuran at saka yung suction na papunta sa likuran. Yun na lang naman ang naiwan, mga bossing. Tapos walang pressure switch. Naglagay din muna tayo ng pressure switch niya para at least safe yung ating compressor kung mawawala ng refrigerant. Napaka-importante, mga bossing, yan. Kasi may kanya-kanyang trabaho yung ating mga piyesa. Kung wala ka naman pressure switch, dapat alam mo kung pag nawala ang aircon, wag ka na mag-on ng aircon para at least yung ating compressor ay hindi gumana ng walang refrigerant at hindi mag-drain ng langis dun sa leak kung meron leak. Okay? Okay, mga bossing, vacuum na tayo. Magre-reload na tayo ng refrigerant natin. All goods naman na. Naligtas na natin lahat ng ating buong system. At yung ating wiring, syempre, naikabit na rin natin yan. Nandun nakalagay sa ilalim. Ito yung vacuum natin, mga bossing. Ito na, mga bossing, nagload na tayo ng ating refrigerant. Tingnan nyo kung gaano kababa. Sobrang baba naman 150. Tapos ito, mga bossing, wala tayo dun sa ating isang gauge na merong 10, 20, 30. So ang reading lang niya ngayon nasa 20 lang.
Tingnan natin kung may lamig pa ba. Baka mamaya barado na to ah. Sobrang baba. Nakapag-load na tayo ng refrigerant. Tapos tasting tayo ng lamig sa loob. Iyak. Okay, mga bossing, ang nakuha natin dito sa thermometer natin na gumagalaw 7.4, hanggat gumagalaw yung number mga bossing, bababa at bababa. 7 6 6.8. Hindi na gumagalaw. Gumagalaw pa. Kaya niya magpalamig pa. Okay, tapos fully load muna tayo ng refrigerant. Tingnan natin kung hanggang saan pa bababa yung ating lamig na nakuha. Although may konting sikat, walang sikat ng araw mga bossing, mali. Hindi siya ganun katindi ang sikat ng araw mga bossing. Kahit na alas 12 na. Kaya hindi natin siya pwedeng makuha ng eksaktong reading, pero magandang sinyalis yung nagpapakita ng lamig na nakukuha natin sa thermometer. Tapos mga bossing, try nating gamitin tong ating infrared thermometer. Okay, tingnan natin kung dito tayo kuha sa kabilang side. Kung ilan, no? Nasa 8 agad ha. Pero hindi tayo gumagamit masyado nito dahil gusto natin doon sa ating mga thermometer na ginagamit, dahil yun yung na-challenge tayo eh. Pero dito tingnan natin kung gaano ka baba ang makukuha. Ayun na oh. Negative 1. 3. 4. Kagaya sinasabi ko mga boss, pag gumagalaw pa yung number, bababa pa. Negative 5. 6. Pero walang sasakyan mga bossing na nagne-negative ha. Hindi pressure yung ating sasakyan. 7, 8. Gumagalaw pa, 9. Ayan, baka bagal na. Negative 10. 11. Ayun na, tumigil na. 6. Hindi pa. Negative 12. Ayan na. Pero gumagalaw pa rin mga bossing. Pero syempre, dito tayo gustong maniwala sa ating thermometer na ginagamit, na umabot na siya na 5.4, 5.5 mga bossing. Dito sa thermometer natin, masaya na tayo makakuha ng 10 pababa. Okay? So, pero mas maganda kung bababa pa ron, para pagdating ng tanghali, alam mo na talaga mapapakinabangan mo yung aircon mo. Radyo, baka maka-copyright pa tayo. Wala na tayong kinikita sa YouTube na yan. Okay mga bossing, ayan ha, 5.4 versus negative 10. Okay? So kayo nang bahala humusga kung ano ba ang lamig na nakuha, at kung alin ba ang paniniwalaan natin sa dalawang ating ginagamit na thermometer. Mga bossing, galing pang Amerika tong ating thermometer. Regalo sa atin tong ating kliyente. Okay, so obserbahan pa natin, pupuli load lang natin yung refrigerant, tapos try natin kuhaan ulit ng panibagong reading mamaya. Okay? Pero yan na yun, nakita nating lamig ng ating mga thermometer na ginamit. 5.4 pinakamababa dito sa ating ginagamit na isang thermometer mga bossing. Tapos stress natin din likuran, syempre. Mga bossing, hawakan ko na lang muna kasi tumatama sa blade yan. Masisira yung blade natin doon. Pero meron naman siyang 9.5 sa likod. So hindi lang natin siya matutok na maganda dahil tatama doon sa blade. Pero napakalamig ng nilalabas.
Tapos syempre, nagmamoist na oh. Tirahin din naman natin ang ating infrared dyan, syempre. Kung hanggang saan. At kung bakit mas malamig sa likod o sa harap, mga bossing. Pero ano to nagmamoist na yung aking, yung aking camera, mga bossing. Negative 3. 12 ata nakuha niya sa atin sa harapan. Tingnan natin yung likuran. Mas malamig po ang harap, mga bossing, dahil mas malaki ang evaporator niyan, no? Ang maganda lang dito sa ating parang hanging type na mga ganito, wala na siyang dinadaan ng louver. Pag labas ng higop ng blower, labas agad sa ating louver. Malay na, nagmo-moist na yung aking negative 5, mga bossing. 6. Wala na, nagmo-moist na yung camera natin. Hanggang saan pa? Nangalay na ako, mga boss. Negative 6. Pero nagmo-moist na yung camera natin. Hindi ko na makita. Pati yung buong sasakyan, mga bossing, nagmo-moist na. Okay, mga bossing, so yun lang ang nakuha natin dito sa ating space gear. At syempre, ang ipagmamalaki natin dyan, okay, may mga magsasabi, paano hindi lalamig yan? Pinalitan mo ng compressor, pinalitan mo ng condenser. Okay, mga bossing, paano naman namin mapapalamig kung sira ang compressor, sira ang condenser? Okay, so wala rin. Ang magiging labanan dito, mga bossing, ay meron ba kayong pangpagawa? Okay, meron bang budget? Yun lang ang magiging labanan natin. Kasi kahit na anong gawin nyo, kung halimbawang mahina ang pump ng compressor, barado ang condenser, mahina ang aux fan, anong gagawin nyo para palamigin ng isang aircon? Siyempre wala. Okay? So ito, kung sasabihin nyo na kaya malamig dahil pinalitan natin, tama mga bossing, yun nga ang intention natin, palamigin So kailangan palitan natin kung ano mga kailangan gawin or palitan. Kagaya niyan, yung pan na nilagay natin, hindi basta-basta yan. Ang lalakas niyan. Kaya nga kung gusto nyo ng mas maganda ang improvement na makuha ang lamig, palitan nyo ng mas maganda mga pyesa. Or kung ayaw nyo nga ng mga replacement, di mag-original kayo. Tingnan nyo naman yung ating ginawang pan, napakalakas ng hangin. At syempre yung mga shroud natin, mga bossing, yung housing natin. Yan yung magpapaganda ng ating aircon dyan. Dahil walang high pressure na makukuha doon sa ating mga condenser. Ayan, tingnan nyo, 150 lang. Okay, so ayun lang, mga bossing. Yun ang ginawa natin dito sa space gear natin. Tingnan natin kung aaraw. Kasi tumakip na naman dahil ang panahon natin na hindi ganun kaganda ngayon dahil sa ating bagyong mga dumadating. So wala tayong araw na makukuha ngayon. Pero sigurado ako na okay itong trabaho na ginawa natin dito sa ating space gear, mga bossing. Okay, mga bossing, mainit na pero hindi pa rin ganun katindi, pero mga alas 3 na. At syempre tetestingin ulit natin yung ating space gear, meron na tayong mga 3 oras, mga bossing, na naka-start. Kasi alas 12 yun yata kami nag-start load ng refrigerant. At syempre kukuhaan ulit natin siya ng reading kung ano ba ang nagbago sa loob ng 3 oras na walang alisan at umiinit na yung ating panahon. At meron pa rin tayong thermometer, syempre, na nakakabit. Nag-automatic, mga bossing, medyo mabilis mag-automatic pero okay lang. Yan, kabubukas lang ng ating aircon. Kanina nakakuha tayo ng mga 5.4 kung maaalala ko sa video natin, pero ngayon 8.5, 8.4. Bumababa naman, mga bossing. Yun ay dahil, mga bossing, na walang alisan yung ating
sasakyan. Ibig sabihin, nakaparada lang dito sa ating parking area, no? Yan. So, ngayon, dahil mainit na ang panahon, yan yung mga nakukuha niyang lamig. 7.9, hindi naman masama. Kasi nakita ko kanina parang pag hindi nag-o-off o hindi nag-automatic, parang mga nasa 6.9. Bumababa naman yung mga bossing basta hindi mag-automatic. Tapos, tirahin din natin ulit ng ating scanner. Kanina nakakuha tayo dito ng 12. Tingnan natin ngayon. Nako, para nag-off na naman Kasi mga bossing, pag nag-off ang aircon, magbabago ang lamig. -6, 7, 8, 10, 11, 12. Yun, nag-up. Nag-up na mga bossing. -13, pero medyo may konting response pa ng lamig. Pero hindi na siya tataas na ng 14. Ayan, hanggang dyan na lang yan mga bossing. Nag-up na eh. Tataas na yan. Ayan, tumataas na mga boss. -14 mga bossing. Tapos dito, tumaas na rin siya ng papuntang 9.5, 9.6. Okay, so mga boss, yun lang ang pwede nating i-share sa inyo dito sa ating space gear. Kung maganda ang pump ng compressor, maganda ang condenser, receiver dryer, expansion valve at evaporator, makakuha kayo ng magandang lamig. So ang pinakang punto natin dito mga bossing ay huwag kayong magtitipid. Okay? O, yun lang yun. Pero meron naman pagtitipid na nasa tama. Hindi naman tayo nagpapalit dito ng hindi naman sira. Kagaya nito, stack up ang compressor, sira ang mga pan, condenser. So anong gagawin namin dito? Siyempre papalitan natin. Pero yun yung makikita natin at lagi namin na-obserba na pagka maayos ang mga pyesa, very good ang makukuha. Okay, ayun na mga bossing, maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, yung aming page mga bossing, kung hindi kami nakakapag-upload sa ating YouTube channel, yung mga ginagawa natin kahit mga picture lang o kaya mga short video lang doon sa ating page, doon natin sila ina-upload. Okay, ayun lang, RCS Care Car Aircon din lang naman yung ating page. Dalawin nyo yung mga bossing. Okay, maraming salamat mga bossing, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.